Sige, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral at nasa Matthew chapter 5, 13 to 16 na po tayo. Ito yung pangalawang segment dito sa section na ito ng Sermon on the Mount. So, ang Sermon on the Mount ay ikalawang section dito sa Book of Matthew. Ang unang section po ay yung chapter 1 hanggang chapter 4 na siyang unang narrative naman. Okay? Ito yung pangalawang section, ang Sermon on the Mount mula chapter 5 hanggang chapter 7 na ating titingnan. Of course, hindi natin ito mamadali. Dahan-dahanin natin ito para mahimay natin ng gusto. Nasa verse 13 to 16 na po tayo. Yung unang tiningnan natin ay yung Beatitudes. Ang Beatitudes, kung mapapansin nyo, ito mga ginawa ng Diyos sa puso ng isang tao, na isang mananampalataya. Kung ano yung mga ginawa niya sa isang tao na siya namang dapat nakikita ng ibang tao sa kanya. Halimbawa, yung mercy. Wala naman talagang pwedeng magpakita ng habag sa kapwa niya, kundi yung binago ng Panginoon, yung nakaranas ng mercy mula sa Diyos. Tama po ba? Ang takbo ng mundong ito, pag ikaw ay nagabyado, anong gagawin mo? O, doon tayo magkikita sa barangay hall. Sa barangay hall. Wala na mercy. And then, hindi tayo talaga magiging peacemaker. At ang peacemaker, ibig ko sabihin is yung ipagkakasundo mo ang isang tao sa Diyos. Kung tayo ay hindi pa nakipagkasundo sa Diyos. Tama po ba? So, from being poor in the Spirit, hanggang sa blessed are they that are persecuted, lahat ng ito ay pinaranas na ng Diyos sa isang tao na siya rin na dapat nakikita sa atin. Yung ginawa ng Diyos sa puso mo, yung ginawa ng Diyos na pagbabago sa iyo, ay hindi nakikita. Diba? Makikita ba natin na kung yung puso mo kung nandiyan si Jesus? Nakikita ba? Hindi. Hindi. Oo. So, lahat ng yan ay ginawang pagbabago sa puso ng isang tao. Ang tawag dyan ay na born again ka. O naging isa kang bagong nilalang. Now, itong mga titingnan natin, dahil binago ka from the inside, dapat makikita ito from the outside. Ano ibig kong sabihin? Yung pagbabago ng Diyos mula sa puso mo, dapat na hindi nakikita ng tao, ngayon, kailangan makita nila ito na ito nga ay nagbago. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng mga pag-uugali, yun na nga yung Beatitudes na pagkita natin. Ang tanong ay, bakit? Una-una, syempre, tinignan natin na lahat ng kalakip na pangako doon sa Beatitudes, lahat ng yan ay assurances ng isang Kristiyano. Assurances na saan? Assurance na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Kung peacemaker ka, ikaw ay anak ng Diyos. Assurance na ikaw ay napupunta sa langit. Kasi sabi niya, blessed are the pure in heart, for they will see God. Okay? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the poor in spirit, for ano daw? Yung poor in the spirit? Bibigyan, yayaman kayo, ganun ba? Meron kang assurance ng kaharian ng langit. Tama ba? If you are poor in the spirit, meron kang assurance ng langit. Meron ka ding assurance na pagbalik ng ating Panginoong Hesus, kasama kanya mag-ahari dito sa lupa. For they will inherit the earth. Ayan, lahat ng yan. From verse 1 hanggang verse 12. Now, bakit kailangan
ipakita natin bakit kailangan makita ng tao yung ginawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Pwede bang sayo na lang? Pwede bang sikreto na lang? Na pwede naman sikreto na lang na, uy, born again ako, praise the Lord. Pwede bang ganun na lang? Hindi. Dahil, sabi ng Panginoon, kailangan niyong maging asin at ilaw. Asin ng sanlibutan, ilaw ng mundo. Basahin natin, ha? Verse 13 hanggang 16 ng Matthew chapter 5. Kayo ang asin ng lupa. Okay, dito sa translation na ito, asin ng lupa. Okay, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kanina, asin ng lupa, salt of the earth. Ngayon naman ay light of the world, asin, ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Meron reason kung bakit kailangan natin maging asin at ilaw. But before that, ang ating binasa at yung scripture reading natin kanina, yung asin at ilaw, ang tawag dyan ay metaphor. So, ano ibig sabihin ng metaphor? Ito ay isang figure of speech or tinatawag nating figurative language na ikinokompara ang isang bagay sa another thing. Iba rin siya sa simile. Later on, pag may na-encounter tayong simile, sasabihin ko din sa inyo. Pero ito ngayon ay metaphor. One word lang ito, isang word. Isang word na yung kanyang literal na meaning, hindi yun yung ibig sabihin nung gumagamit nito. Halimbawa, ang Panginoon Jesus, di ba, sinabi niya, Jesus is the rock. Bato ba ang Panginoon Jesus? Di ba? So, yung rock doon ay metaphor siya. Hindi siya, in other words, hindi mo siya iti-take, hindi mo siya unawain ito literally, kundi figuratively. Pero, dahil sinabi dyan, kayo ang asin ng lupa, ano ba ang asin? Ano ba ang nagagawa ng asin? Pangatlo ay, totoo bang nawawala ang alat ng asin? Nawawala ba siya? Sure kayo? Ang chemical symbol niya ay NaCl, sodium chloride. Yan. Diyan din kinukuha yung tinatawag natin chlorine or chlorine. Yan. So, ano ba yung mga gamit ng asin? Ang asin, sa ating panahon ngayon, of course, unang-una, pampalasa. Kahit na gaano kagaling yung chef, kahit na gaano kagaling magprito ng itlog, merong magaling magprito ng itlog eh. Diba? Pag yan ay walang asin, hindi ka rin masarap. Walang lasa. Pag ganun mo, ano ba ito? Yung nilagang itlog na, sasawsaw mo pa rin sa asin. Diba? So, pampalasa. Lahat naman natin, alam natin, no? Pero ang asin, hindi mo palalasahin na isang ulam ng 1 kilong asin. Naku, magdadialysis ka pagkatapos ng ilang araw yan. Hindi, konting asin lang. Imagine, konting asin palalasahin ngayon yung nitututo natin pagkain. Hindi lang siya pampalasa, ito din ay preservative. So, pag
yung mga nakaranas na mag-food processing, yung gumagawa ng tosino, longganisa, hotdog, ganyan, di ba? Palaging may asin yan. Yung tosino, alam nyo, matamis yan eh, pero may asin yan. Kasi yung asin ay pang-curing. Pang-curing saan? Yung karne, pipigilin niya or papabagalin yung pagkabulok ng karne. Yun yung asin. Preservative. At ginagawa rin itong antiseptic. Sino nang nakaranas na pa? May sugat, nilagyan niya ng asin. Wala pa? Napako ako. Asin. Opo. Nasubukan ko na rin yun. Ang hapdi. Hindi lang. Pero papatayin yung problem. Mabilis po siyang natuyo yung sugat. Opo. Kasi papatay niya yung mga mikrobyo. At mabilis siyang magsara. Nasubukan ko nung ginagawa ko yan. Tiisin mo lang yung hapdi. Ay talagang mahapdi po. Ang hapdi talaga. Pero garantisado naman na magsasarado yung sugat mo. Hindi siya mag-infection. Yan. Pero of course, hugasan mo muna maigi yung sugat bago mo lagyan. Natural antiseptic, ginagamit din yung mga nagpo-process ng balat ng hayop, yung ginagawang mga sapatos, bag, gano'n. Ang tawag dyan ay tanning. Tanning kasi hindi siya tanning, iba yun. Tanning kasi kailangan i-cure din nila yung balat para hindi siya madulok. Kaya tinataning nila yan. Tapos, sino bang nakaranas din na mag-dye ng mga damit? Pantalon, maong. Wala, ako lang. Hindi. Nagdaday kami ng mga maong pagkupas na yung maong mo. Kasi hindi ganun kadaling bumili ng maong. Pag kumukupas na yung maong mo, bibili kami ng dye niyan. Tapos, lulutuin mo yan, painitin mo. Tapos lalagyan mo ng asin para siya malakas kumapit. So, dye. Ginagamit sa dyeing, ginagamit sa bleaching, sa mga balat ng hayop. Tapos, yung paggawa ng sabon, at saka sa chlorine. Yung ginagawa ng mga sabon, may asin din po yun. Dahil nga sa antiseptic na property. Actually sa Biblia, yung mga Jew, yung mga baby, pinapaliguan na nila ng asin. Kasi meron siyang property na nakakalinis sa balat. Nakalis mga allergy, nililinis balat.